Kamusta na nga po mga master, at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 268 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Nagsimulang ipakita sa atin ang mga alaala nitong si Teresa noong panahong sinalakay ng mga halimaw ang lugar ng Amsterdam, kung saan nga ay ating natuklasan na maging ang kanyang sariling ina at ilang malalapit na tao ay hindi niya nagawang mailigtas mula sa malaking delubyo. Doon naganap nga rin ang unang pagtawag ng mga arkanghel para sa dalaga upang ito ay kanilang maging tagasunod, habang binibigyang diin ito sa kanyang isipan na kinakailangan niya maging sintatag ng bakal ang kanyang determinasyon. Sa kasalukuyan nga ay masisilayan natin etong nasisiyang ekspresyon ng pagmumukha nitong si Alfonso, na taliwas ay pinapakita naman nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan habang pinagmamasdan ang isang kulay dilaw na liwanag na nasa kanilang harapan. Masayang-masaya nga itong si Alfonso na sinasambit na pagmasdan nga raw ng lahat ng naroroon ang tunay na kapangyarihan at kakayahan ng isang saintess na handang saluhin ang lahat ng paghihirap ng iba. Makikita naman nating nahihirapan na ng gusto itong si Teresa buhat sa pag-activate niya ng skill na nagagawang akuin ang pasakit ng lahat ng mga nilalang na nasa ika-29 na palapag, kung kaya't agarang pinaalalahanan siya nitong kanyang alter ego na si Nona na isang kahangalan ang kanyang isinasagawa dahil hindi kakayanin ng kanyang katawan ng mag-isa ang ganito katinding pasakit at pinsalang mula sa libong may buhay nga daw na kanyang sinasalo ng mag-isa, na marahil ay hindi naman siya pinapahalagahan. Subalit maring nasambit naman itong dalaga na hindi na iyon mahalaga pa, sapagkat etong araw ang kanyang tunay na tungkulin, ang akayin ang lahat patungo sa kaliwanagan. Sa ilalim naman ng karagatan ay kapwa naguguluhan ang lahat ng mga sirena sa kakatuwang pangyayari. Ngunit agad namang nagbigay ng kautusan etong si Neresia sa lahat ng kanyang mga kalahi na kinakailangan na nilang kumilos at kumplituhin ang Resonance Festival, lalo na't malamang ang pagkakataong ito ay isang sakripisyong ipinagkaloob sa kanila upang matapos ang kanilang isinasagawa. Nagkaidiya naman etong si Alice na malamang ang ganitong klase ng skill ay kagagawa nitong saintess na si Teresa, at ang aksyong ito ay sadyang masasabi niyang padalos-dalos na pagpapasya. Gayunpaman, bagamat nakikitaan ng pagkabahala etong si Jinyuk, ay mas binabuti nitong kumilos na rin at malakas na nagtanong dito sa Reyna ng Atlantis kung handa na ang kanilang kinakailangan, na positibong tinugon naman ito ng oo at maaari na silang mag-umpisa. Aminado nga itong binata na ang ganitong pagkakataon ay sadyang ipinagkaloob sa kanila ni Teresa, bagamat alam nito sa kanyang sarili na hindi din ito magagawang tiisin sa matagal na panahon, kung kaya't ang bawat segundong araw na lumilipas ay napakahalaga, kasabay ng pagbubukas ng koneksyon patungo sa dimensyon ng Demon Realm na nasa ika-44 na palapag ng tore. Kapwa nga rin naputol doon ang labanan nitong sina T-Bone at ng Grand Death Knight dahil sa biglaang pagragasa ng tubig sa kanilang harapan, na agaran din namang naunawaan nitong sina Frey na ito ay kagagawan ng kanilang bossing at malamang ay ang siyang hudyat ng pag-uumpisa ng plano nito. Muli namang ipinakita sa atin etong sina Jinyuk at Neresia na kapwa na ginagamit ang trident patungo sa Kraken. Do'y diretsang nasambit nitong Reyna na bagamat may tiwala siya sa binata ay hindi rin maalis sa kanyang isipan ang posibilidad na papaano kung hindi gumana ang kanilang plano. Subalit ang negatibong payag na iyon ay agad namang tinanggihang isipin nitong ating pangunahing tauhan, sapagkat ang pinakamahalagang araw sa ngayon ay ang tanging gawin lamang nila ang lahat ng kanilang makakaya. Kanilang ang magkasamang hinawakan ng trident at ginamit ang kapangyarihan nito na talagang gumulat sa mga manlalarong naroroon, gayon din sa Tower Administrator na si Hastings, lalo na nung nagsimulang lumitaw ang figura ng pagong na gawa sa pinagsama-samang mana ng lahat ng mga sirena patungo sa kinaroroonan nitong Kraken. Aminado etong si Neresia na isang napakalaking factor para maging pahirap para sa kanila ay etong laki ng pugita na para nga daw dumudurog sa buo niyang katawan ang lakas nitong tinataglay. Magkaganon man, ang presensya nga daw nitong si Jinyuk habang nasa kanyang tabi ay sapat na upang makadama siya ng seguridad, kasabay ng paggamit niya ng buong lakas niyang tinataglay na pinuri nga din itong ating pangunahing tauhan at binigyang diin na kinakailangan nilang itulak ang nasabing halimaw patungo sa dimensyon ng mundo ng mga demonyo. Subalit bago pa man nila ito tuluyang magawa ay muli na namang na-activate ang skill nitong Kraken na Void Rat, na ikinabigla nitong si Jinyuk buhat ng mas lalo ngang nagdulot ito ng mas malubhang pinsala para sa lahat ng mga nilalang sa naturang palapag na siyang mag-isang sinasalong nitong saintess na si Teresa. Sa mga oras nga na labis na nahihirapan na itong dalaga ay siya namang pagsulpot ng isang arkanghel na direktang tinawag ang kanyang pangalan. Ito nga ay walang iba kundi si Uriel, na marang pinupuri ang kahangahangang aksyon nitong si Teresa. Ang pagsulpot nga nitong arkanghel ay labis na ikinatuwa naman nitong mga miyembro ng Holy Cross Knight. Agad na nagbigay ng isang babala itong si Uriel habang pinupuri itong dalaga, buhat ng ang kanya di umanong sakripisyo ay siyang magdudulot upang tuluyan siyang mamatay at walang anumang maiiwang bakas ng kanyang pagkatao. Kasunod nito
ay binuksan nga nitong Arkanghel ang kanyang palad at nawika para dito kay Teresa na ito na ang tamang pagkakataon at panahon upang tanggapin niya ang pagiging isang ganap na apostol ng Eden. Tanging hawakan lamang di umano nitong dalaga ang kanyang kamay at tiyak na magagawa na niyang talunin etong Kraken ng mag-isa. Kahit nga nasa ilalim na ng karagatan ay madali lamang natukoy nitong si Jinyuk na ang aurang bigla na lamang lumitaw ay malamang na nagmula sa Arkanghel na si Uriel at may di magandang pinaplano ito laban kay Teresa. Naguguluhan nga siya kung dapat nga daw bang iwan niya sa ngayon etong si Neresia at unahin ang kaligtasan ng kanilang kaibigan. Subalit kung kaniya nga daw itong gagawin ay alam din niya sa kanyang sarili na imposibleng magawang kontrolin ng mag-isa nitong Reyna etong Kraken. Hindi na nga niya alam kung ano ang pagpapasya na dapat niyang isagawa dahil kung hindi siya magmamadaling tahakin etong si Teresa ay malamang natatanggapin na nito ang pagiging isang ganap na apostol upang mailigtas ang lahat ng naroroon. Hanggang sa kanyang napuna etong si Alice na tumutulong na nga rin sa kanilang dalawa nitong Reyna. Masayang nagsalita nga itong babaeng vampira at ayon dito, nakitang-kita niya ang pagkabagabag batay sa ekspresyon ng pagmumuka nitong binata at mukhang masasabi niyang muli na namang plano nitong akuin ng mag-isa ang lahat ng problema. Kaya't sana nga daw ay huwag nitong kakalimutan na mayroon siyang mga kaibigang maaasahan. Kapwa nga din sa mga sandaling iyon ay makikita nating malapit nang maabot nito si Teresa ang hangganan ng kanyang abilidad. Do'y naiisip nga niyang kung nais talaga ng isang kagaya niya na maprotektahan ang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan ay tanging ang maging isang ganap na apostol ng Eden ang nakikita niyang solusyon. Subalit ang bagay nga na iyon ay agar namang kinontra ng kanyang alter ego na si Nona na seryoso ngang nawika na hindi niya magagawang protektahan ang kahit na ano o sino paman oras na tinanggap niya ang maging isang ganap na sunod-sunurang tuta ng mga arkanghel kasabay ng tuluyan nitong pagmanifesto sa harapan nilang dalawa. Kahit nga itong arkanghel na si Uriel ay hindi makapaniwalang makikita niya ng harap-harapan etong corrupted na personalidad ng dalaga. Subalit ang katangian nga daw nitong ipinapamalas sa ngayon ay hindi niya masasabing lubos na masama sapagkat ang intensyong kanyang nasisilayan sa ngayon ay puno ng pag-aalala para sa nasabing isang corrupted na nilalang. Gayunpaman ay seryoso nga itong arkanghel na nagbigay ng babala para dito kay Nona na dapat nga daw nitong matutunan kung saan siya lulugar na pinagtawanan lamang nitong alter ego ni Teresa. At binigyang din na hindi siya makakapayag sa nais mangyari nitong walang hiyang nilalang na nasa kanilang harapan. Bagyang natapakan ng pride ng nasabing arkanghel, kaya't nagbanta nga ito na kapag hindi tuluyang tinanggap nitong si Teresa ang kanyang alok, ay nakasisiguro siyang tuluyan ng mamamaalam silang lahat sa loob na ika-29 na palapag ng tore. Huwag nga daw niyang subukang pa ang haba ng kanyang pasensya at mas mainam na tuluyan ng tanggapin ang pagiging isang ganap na apostol kung ayaw niyang masilayang mamaalam ang lahat ng mga taong lubos niyang pinapahalagahan. Sa mga sandali ding iyon ay may isa ring boses ang mariing nagpahayag na para nga daw sa isang arkanghel ang kanyang mga sinasambit ay tila ba isang basura. Ito nga ay walang iba kundi ang dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na kapalumapit dito kay Teresa at tinawakan ang tila ba baston na siyang umaabsorb sa lahat ng mga pinsalang natatamo ng lahat ng mga manlalaro at iba pang mga nilalang sa loob nitong palapag. Lubos ngang nabahala etong dalaga sa aksyong isinagawa nitong si Chun Yusong at kaniyang binigyang diin na kaya na niya ito ng mag-isa. Subalit mariin namang nasambit nitong lalaki na hanggang kailan pa bago mapagtanto nitong si Teresa na hindi niya kinakailangang akuin at pasanin ang lahat ng problema na mag-isa na talagang ay kinabiglang marinig nitong sentes. Kasunod nito ay ang muling pagsulpot ng panibago pang mga kamay na mula rin sa kanyang mga kaibigan. Nanawika pa ngang mayroon daw siyang mga kaibigang handang tumulong sa oras ng panganib habang sama-samang kinakapitan ang nasabing kakaibang baston. Do'y nakatanggap nga rin ng isang tawag itong si Teresa mula sa ating pangunahing tauhan. Masaya nga niyang nasambit para dito sa dalaga na huwag nitong iisipin na tanging manonood lamang sila sa isang tabi at walang ibang aksyong gagawin. Dahil ang sino mang nagpapahayag para sa isang kagaya niya na akuin ng mag-isa ang lahat ng pasakit ay hindi matatawag na isang kakampi o kaibigan. Dahil tanging personal na kagustuhan at paghahangad na gamitin lamang siya ang pakay ng mga ito na talagang hindi na gusto ang marinig nitong arkanghel na si Uriel. Muli pa nga niyang ipinaalala para dito kay Teresa ang mga pahayag na kanyang binitawan para sa presidente ng mga manlalaro sa nakaraan na kanilang susuportahan ang isa't isa hanggang sa dumating ang araw na kanilang maabot ang tuktok ng Tower of Trials na dapat nga daw niyang pakatandaan. Ang pahayag ng iyon ay agad na nagpabago sa ekspresyon ng pagmumukha nitong dalaga habang muli naman pumasok sa eksena etong si Nona at muling hinamak etong arkanghel na nasa kanilang harapan na kung pagmamasdan nga daw nito ay napakaraming tao ang naistulungan sila. Kasabay ng paglalahad na kanilang tinatanggihan ang basurang alok na ibinibigay para sa kanila nitong si Uriel habang gumagawa ng di magandang hand gesture. Sa mga sandaling iyon ay tuluyan ng kumilos ang lahat ng magkakaibigan nang sabay-sabay batay sa kanilang misyon na dapat isagawa. Ayon nga dito kay Jinyuk,
na bagamat hindi tuluyang umayon ang lahat sa kanyang mga plano, ay ayos lamang iyon. Dahil sa ngayon ay mayroon siyang mga bagay at mga taong pinapahalagahan na taliwas sa kanyang nakaraan, na kapahandang tumulong upang tuluyang maabot ang pinakatuktok at hangganan nitong Tower of Trials mga master.